Bilang anak ng isa sa pinakamayamang angkan sa gitnang bahagi ng Luzon, ay kayang-kayang gawin ni Uno Sandoval ang lahat ng naisin. Babae, alak, sugal, at kahit ipinagbabawal na gamot. At dahil sa pagiging abusado ng panganay na anak ng mag-asawang Sandoval, ipinatapon ito sa probinsya kung saan nakilala nito si Aika Ledesma. Ang dalagang kagaya ni Uno, naging problema rin ng mga magulang. Ang kaibahan lamang, mayaman si Uno at isang kahig isang tuka lamang ang pamumuhay ni Aika. Nagkautang siya sa mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Sa laki ng perang nakulimbat, ay hinabol siya ng mga lalaking pinagkakautangan. Dahil sa kakulangan ng salapi, nagawa ni Aika na ibenta ang sarili sa halagang 500,000 sa lalaking nakilala lamang niya sa isang beer house sa bayan. Walang alinlangang pumayag si Uno at halos ubusin nito ang lakas at buong isang gabi sa babaeng hindi nito maintindihan kung bakit ibinenta ang sarili gayong hindi naman ito bayaran. Berhan nitong nakuha si Aika, ngunit nang magising si Uno, wala na ang dalaga. Walang iniwang bakas kahit na gahib lang buhok nito at maging ang lahat ng pagmamay-ari niya mula wallet, cellphone, sapatos at pantalon, tinangay ng dalaga. Halos isumpa nito ang babae. Maging ang mamahaling kwintas kasi nakabibili lamang nito, wala na rin sa leeg ng binata at tanging palatandaan lamang nito bukod sa muka ay ang red heart shape na tattoo sa batok ng babae. At ang akala ni Aika, tapos na ang problema dahil nakabayad siya sa lahat ng pagkakautang. Ngunit nagkamali ito. Nabuntis kasi siya ng isang estranghero na pinagkalooban niya ng sarili at ang lalaking pinagnakawan pa niya. Paano niya ngayon bubuhayin ng bata kung ang sarili nga niya hindi niya kayang sustentuhan? Ma, anong oras po ba tayo kakain? Gutom na po ako. Mahinang usal ni Teo na anak niya. Pilit niyang binuhay ang muka tsaka ito sinagot. Pagdating natin sa alabang anak, malapit na rin naman tayo kaya tiis-tiis ka muna ha. Kinabig niya ang bata at pinahilig ito sa kanyang braso. Naubusan na kasi sila ng pagkain, lalo na at na-stranded sila sa pantalan ng Batangas dahil sa lakas ng bagyo kagabi. Isa pa'y wala rin naman siyang pera, sakto na lang iyon para sa jeep mamaya. Siya si Aika, isang single mother na binubuhay sa sariling sikap ang 4 na taong gulang na anak. Lumuwas silang mag-ina dito sa Maynila para pumasok bilang katulong. Ayaw niya namang iwanan si Teo dahil alam niyang pababayaan lang ito ng kanyang mga magulang. Dahil hanggang ngayon, galit pa rin ang mga ito dahil sa maaga niyang pagbubuntis at hindi pa alam kung sino ang ama ng anak niya. Kilala niya naman pero sa mukha lang. Hindi niya kilala ang pangalan ng taong yun na hindi niya rin inalam. Para ano pa? Dahil sa kahihiyan na rin na ginawa niya sa sarili. Sinong matino ang magbibenta ng katawan sa isang estranghero? Tapos pag nanakawan mo pa matapos ka nitong buhayin. Dahil kung hindi siya binayaran ng taong yun, ewan lang niya kung nakabayad siya sa mga pinagkakautangan. Sigurado kung hindi siya nakabayad, baka matagal nang inaagnas ang bangkay niya sa simenteryo. Mama, tara na po, baba na tayo. Napukaw siya sa pag-iisip at agad na tumayo sa kinauupuan niya. Kinuha niya ang dalang isang traveling bag at isang backpack. Nakarating siya kasama ang anak sa Maynila dahil na rin sa kakilala niyang taga-probinsya. Ayon sa babae ay marami raw trabaho rito. Nagpatulong siya at sa awa naman ng Diyos kahit masama ang naging nakaraan niya, tinulungan pa rin siya. Janitress sa isang malaking building raw ang magiging trabaho. Mabuti na lang at inirekomenda siya ng kakilala niya kaya pinagre-report na siya sa susunod na Lunes. Kung magtsatsaga kasi siya sa pagtitinda ng mga gulay, ay hindi niya talaga mapag-aaral ang anak sa susunod na taon. Kailangan niyang kumayod para kay Teo. Kahit hindi siya naging handa noon, pinanindigan pa rin niya. Kahit halos malunod siya sa chismis ng mga kabarangay. Hindi na lang niya ininda at binuhay ang anak kahit nagalit sa kanya lahat ng kamag-anakan. Oo, may masama siyang nakaraan. Inaamin niyang walang ya talagang ugalit pinaggagawa niya noon. Ngunit noon yun, binago siya ng kanyang anak at ito ang dahilan kaya niya pinipilit na maging mabuting ina. Ma, kumain po muna tayo please. Ang bango po ng ulam sa karinderya. Hindi siya sumagot agad. Sinilip niya ang pitaka kung may sobra pa ba roon. Isang sakay pa kasi sila bago marating ang address na sinasabi ni Ninya.
Sige, halika anak. Sasapat naman ang pera niya para sa isang kanin. Sabaw siguro ayos na iyon sa anak niya. Malagyan lang ng laman ng sikmura. Awang-awa siya sa anak niya. At araw-araw sa tuwing nakikita niya ito at naririnig na nagrereklamo itong gutom, dobling sakit ang nararamdaman niya. Mama, eto po ang akin. Tinuro nito agad ang sinabawang baka na may pechay nang matapat sila sa istante na pinaglalagyan ng mga nakahilerang ulam. Anak, kulang ang pera ni mama. Biglang napawi ang ngiti nito sa labi. Pwede bang kanin at sabaw na lang muna, Teo? Pangako ni mama, kapag nakapagtrabaho na ako, bibili tayo ng ganyan at lahat ng gusto mo. Masakit man sa loob niya, ngumiti siya kahit nasasaktan dahil hindi niya maibigay ang pagkain gusto ng anak niya. Bilang ina, sobra ang sakit, lalo na sa tuwing may hihingin itong hindi niya maibigay dahil sa kakapusan sa salapi. Opo ma, ayos na po yun. Lasang baka pa din naman po iyon, di ba? Tumango siya at tinawag ang tindera. Ate, isang order nga po ng kanin at saka sabaw na lang ho. Okay, sige. Wika nito. Pumasok sila ni Teo sa maliit na espasyo sa loob ng lugar. Dala ang mga bagahe, naupo silang dalawa sa pinakadulong bahagi nun. May 2 istol at isang mesa na maliit. Uminom siya ng tubig para pawiin ang gutom at uhaw. Eto na ang order ninyo. Paglapag ng kanin at sabaw ay agad siyang tinignan ng anak niya. Mukhang nagtataka ito kung bakit iyon lamang ang order niyang kanin. Ma, hindi ka po ba kakain? Ngumiti siya sa anak niya. Busog pa ako anak, sige na, kumain ka na para makaalis na tayo. Tumango ito at nagsimulang sumandok ng kanin. Habang siya'y nakontento na lamang sa pagtitig sa kanyang anak na sarap sa sabaw at kanin. Matapos kumain ng kanyang anak ay umalis na sila. Patungo na sila sa sakayan ng jeep nang bigla na lamang may rumaragas ang magarang sasakyan habang sinusundan nito ang isang tricycle. Nang mapansing palapit na sa kanila ang kotse, kaagad niyang hinatak si Teo at ito'y niyakap dahil kung hindi ay ang anak niya ang masasagasaan ng sasakyang tumigil bigla sa kanilang harapan. Tumakbo ang babaeng kalalabas lamang ng tricycle, ngunit nahawakan ng lalaking kalalabas lang ng kotse ang pulsuhan nito. Nang titigan niya ang mukha ng lalaki, bigla siyang nagitla sa nakita. Nanginginig ang mga kamay habang yakap ang anak niya. Kilala niya ang taong yun. Speed, bitiwan mo ko, ano ba? Hiyaw ng magandang babae. Hindi ka aalis at hindi kita papayagan, Camela. Sa tono ng tinig ng lalaki, talagang mas kinabahan siya. At bago pa siya makita ng lalaki, gumalaw siya agad hawak si Teo at ang dala nila. Sakay na Teo, bilisan mo anak. Sa lakas ng pagkakasabi niya, napalingon pati ibang pasaherong nasa loob ng sasakyan. Kinakabahan siya. Parang nanginginig pa rin kasi ang mga kamay niya. Alam niya na nagtataka ang kanyang anak pero hindi niya yun inintindi. Nang makapwesto sa jeep, nilingon niya ang pinanggalingan nila kanina ng bata. Kita niyang pilit pinapasok ng lalaki ang babae sa sasakyan nito. Sa banta niya, may relasyon ng dalawa. Hinawakan niya ang puso, para kasing biglang kumirot yun. Huminga si Aika ng malalim bago muling tumingin sa unahan. Ngunit kaaalis lamang ng magarang sasakyan. Mahabang buntong hininga ang ginawa niya bago umayos ng upo. Mama, sino po yun? Bakit po sila nag-aaway? Hinaplos niya ang buhok ng bata. Hindi ko alam anak, hayaan mo na sila. Hindi kasi natin alam ang nangyari. Malumanay niyang paliwanag. Anak mo? Sa katapat na upuan ay may tuminging ginang sa kanila ni Teo at mukhang hindi napigilang magtanong. Oho, maikling tugon niya. Napakagwapo namang bata. Parang may kahawig. Hindi ko lang maalala kung saan ko nakita. Salamat ho. Tinignan siya ng ginang. Ang ganda mo rin iha. Saan ba kayo paroroon? Mukhang hindi kayo taga rito. Muli nitong sabi. Pinagmasdan niya ng sandali ang mga pasaherong nasa loob ng jeep. May magbabarkada. 4 ang mga iyon at sa banta niya, hindi lalampas ng 23 ang edad ng mga ito. Agad siyang nagbawi ng tingin nang mapansing nakatitig ang mga ito sa kanya. May katabi siyang babae, teenager iyon at mukhang patungo na sa paaralan. Sa unahan ay may isa pang lalaking mukhang patungo din sa trabaho.
Taga-kalapit lungsod lang ho. May bibisitahin lang ho dito. Pagsisinungaling niya. Ang sabi kasi ni Ninya, huwag magpapahalatang taga-probinsya dahil maraming nananamantala sa Maynila. Hindi lang naman dito, kahit naman sa probinsya ay marami rin. Sinabi niya sa driver kung saan sila bababa at mabuti na lang at mabait ang driver kaya hindi na nito siningil ang pag-upo ng anak niya. Hindi niya kasi ito makalong dahil may backpack ang kandungan niya at may traveling bag ang paanan. Hindi rin ito pwedeng umupo sa bag sa baba dahil hindi makakadaan ng ibang pasahero. 20 lang, Ineng. Nagpapasalamat talaga siya dahil hindi mahal ang singil nito kahit malayo ang binabaan nila ni Teo. Ay ka! Sa lakas ng tinig ng taong tumawag sa kanya ay nagulat siyang napalingon. Umiti siyang bigla nang mamukaan ng babaeng tumatakbo palapit sa kanila ng anak niya. Nandito na kayo ng baby mo. Tara bilis, maraming mga halang ang kaluluwa dito at baka kung ano pang gawin sa inyo. Ang bag niyang buhat ang siyang kinuha nito at si Teo na hinawakan nito sa kamay. Let's go anak. Natawa ito. Nginitian niya na lang ang anak nang tumingin nito sa kanya. Ang gwapo-gwapo ng anak mo, Aika. Nakakainggit. Siguro, kano ang nakapasok dyan sa kuweba mo, no? Nahampas niya si Ninya dahil sa bibig nito. Ray, bakit ba? Ang tangos ng ilong, blue eyes pa, tsaka ang puti at matangkad sa edad na 4. Sus, hihintayin ko talaga to. Natawa na lang siyang muli nang tignan siya ni Teo. Tara, pasok na kayo sa aking mansyon. Nang makarating sa gate na pula ay binuksan iyon ni Ninya. Bungalow ang bahay na yun na gawa sa concrete at naka-color roof pa. Umuupa lang ako dito. Ako lang mag-isa kaya medyo mahal. Pero dahil dalawa na tayo kaya may kahati na ako sa pagbabayad. Hindi pa rin nagbabago ang babaeng ito, napakadaldal pa rin. Pero nagpapasalamat talaga siya kay Ninya dahil mabait at matulunging klase ng babae. Siya nga pala ay, sa Monday ng start mo, sinabihan ko na rin si Rick na wag ka nang interviewin at tanggapin na lang agad dahil kilala naman kita. Pumayag naman, pag hindi pumayag babasti din ko talaga yun. Sobra-sobra ang pasasalamat niya. Maganda si Ninya at sexy, kalug nga lang na purong kabastusan ata ang laman ng utak. Sinabi nito ang tungkol sa bahay. Ipinaliwanag lahat mula sa mga babayaran at kung kailan magbabayad. Medyo mahal kasama ng tubig, kuryente at bahay pero medyo ayos naman ang sweldong sinabi nito kaya sure na kaya niyang makaipon. Siya nga pala ang pagtatrabahuhan natin, kumpanya ng anak ng mga Sandoval. Don't you worry dear, kayang-kaya mong maging janitress. Isa pa, pwede mong isama si Poging Teo doon dahil may staff house tayo. O di ba bongga? Napangiti siya at nakahinga na rin ng maluwag dahil isa pa sana iyon sa poproblemahin niya. Pero dahil may solusyon naman, kaya't ayos na. Sa tagal ni Ninya sa Maynila, kabisado na nito ang pasikot-sikot sa lungsod, kaya nga tiwala siya rito. Nang hiram muna siya ng pera sa kaibigan para may magamit sila ni Teo. Babayaran na lang niya kapag nakasweldo na siya. Sabado at Linggo ay hindi pumasok si Ninya dahil dinala sila ni Ninya sa mall. Yun kasi ang unang beses at gustong mapuntahan ng anak niya. Kaya pala at malakas ito at hindi siya kailangang interviewin dahil ang head staff ng cleaning department ay nanliligaw dito. Nakakatuwa dahil napaka-positive ni Ninya. Kaya nga hindi na halos pumapasok sa isip niya ang nangyari noong isang araw dahil sa mga biro nito. Speed pala ang pangalan ng taong yun. Alam mo ba Aika, na isa sa pinakamayamang angkan ang apelyidong Sandoval dito sa Luzon? And guess what ha? Sa yaman ng mga ito ay maging ang tatlong mga anak ng mag-asawang Sandoval ay may sari-sarili na ring kumpanya at negosyo. Edad nilang 29, sikat na ang mga ito sa Asia. Bukod kasi sa bilyonaryo ay ang gagwapo din nila. Sa tili nito ay napatakip ng tenga ang anak niya habang nanonood ng TV sa sala. Yun lang maliban sa bunso. Pahabol pa nito, nang mapansin ng dalaga si Teo ay natawa ito. Ay, sorry Pogi, alam mo namang pangarap ko ring magkaanak ng kamukha mo balang araw eh. Anak, matulog ka na doon, maaga pa tayo bukas. Anya na lamang dahil halata na niyang inaantok ito. Pinipilit lamang na manood ng TV dahil ngayon pa lang kasing nakaranas ng ganito mga palabas ng anak niya. Sa probinsya kasi kung wala kang cable ay magtitiis ka na lang sa GMA at A to Z channel.
Good night po mama. Good night po tita Ninya. Ngumiti si Ninya at pinugpog ito bigla ng halik sa mukha nito. Kakagigil ka talagang bata ka. Kailan ka ba lalaki? Biro nito kaya sinamaan niya ito ng tingin. Oops, sorry na. Sorry, sige pogi. Sleep na doon para makanood na kami ng mama mo ng labanan sa ilalim ng kumot. Muli ay tumaas ang kamay niya at isang hampas sa hita ang ginawa niya. Tumili ito kaya kumaripas papasok ng kwarto si Teo. Nagtawanan na lang tuloy silang dalawa. Ito si Aika Ledesma, may cousin from another earth. Kumunot ang noo ng lalaki. Matangkad ito't kasing tangkad niya. Hindi rin naman nagpapahuli ang mukha nito kaya hindi niya rin masisisi si Ninya kung sasagutin nito ang lalaki. Ipasa mo na lang ang profile mo para maibigay ko na bukas sa manager. Anito habang hindi mapoknat ang titig nito sa kanya. Naka-uniform na sila, isang t-shirt na may pangalan ng kumpanya at jeans lamang ang pang-ibaba niya. At sapatos na ipinahiram ni Ninya sa kanya. Small ang t-shirt kaya lumitaw ang kaseksihan niya na malimit niyang itago sa oversized t-shirt. Matapos magpaliwanag at sabihin ni Rick ang mga kailangan niyang malaman ay nag-time in na siya para sa araw na yun. Ang staff house ay katabi lang ng parking lot ng building. Hawak niya si Teo sa kaliwang kamay habang patungo sila roon. Iiwan niya muna ang bata sa staff house. May TV naman kaya hindi ito mababagot. Safe din dahil may gate at security katabi lang ng bahay na iyon. Ngunit bago pa man sila nakarating sa bahay sa unahan, ay isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Nagulat siya at mas lalo na si Teo. Aika, mauna na ako. Nandyan na naman ang demonyo. Bulong nito bago tumakbo pa alis. Pero laking gulat niya nang bumukas ang pinto ng kotseng yun tsaka hinablot sa baywang si Ninya. At saan ka pupunta? Sir Jack, ano ba? Hindi ho ako sasama. Ngunit bago pa man ito nakapagpumiglas, naipasok na ng lalaki si Ninya sa sasakyan nito. Tinitigan niya ito. Para siyang natuod dahil noong nakaraan ay ito rin ang kanyang nakita. Ngunit nagdadalawang isip siya dahil sa tattoo sa leeg nito, maging sa mga braso. Naka-black polo kasi ang lalaki kaya kitang-kita niya. Pero kinabahan pa rin siya. Sobrang kaba na pati ang anak niya na itago niya na sa likuran. Pasakay na ito ng kotse ng matigilan. Sumilip kasi si Teo mula sa likod niya kaya saglit na tumigil sa pagbukas ng pintuan ng kotse ang lalaki. Is this your son? Lumapit ito bigla. Kaya dahan-dahan siyang umatras. Hindi kasi siya pwedeng magkamali dahil ito rin ang lalaki noong isang araw. Oo, tsaka siya nagbawi ng tingin. I think, ikaw si Aika, right? Hindi siya sumagot at mabilis na tumalikod hila si Teo. Don't worry, hindi ako si Uno. Sigaw nito ngunit wala na siyang pakailam sa sinasabi nito. Sira ulo talaga ang lalaking yun. Bulong ni Ninya nang makalabas ng sasakyan ng lalaki. Ngunit wala siya sa wisyong nakatanaw sa malayo habang patuloy ang pagmamap sa pasilyo. Hoy, natulala ka na dyan. Napukaw lamang si Aika ng tapikin ng kaibigan. Anong iniisip mo? Ang lalim naman yata. Kunot ang noon nitong tanong. Hindi siya nakasagot agad. Isang mahabang buntong hininga, tsaka niya tinitigan si Ninya. Hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa sunod-sunod na pagpapakita ng lalaking yun sa kanya. Ang iniisip niya ngayon ay kung bakit noong unang kita niya sa taong iyon ay formal ito at pang-executive ang kasuotan. Samantalang kanina para itong pariwara. Hindi naman sobrang ganun pero sa dami ng tattoo at sa haba ng buhok nito, sa kupas na maong pants at suot na sport shoes ay para talagang nagdadalawang isip siya. Lalo na nang makita niya ang buhok nito. Naka-army cut kasi ito noong isang araw tapos humaba na agad ng ganun ang buhok. Imposible naman yata. Kasi naman noong nakaraan kasi nakita ko rin ang lalaking yun sa sakayan ng jeep pero hindi ganun ang forma niya tapos kanina. Natawa si Ninya kaya nagtaka siya. Kasi naman Aika baka yung nakita mo ay isa sa triplets ng Sandoval. Siguro ang nakita mo noong isang araw ay si Sir Uno or si Sir Speed. Oo tama, Speed yung pangalan ng... Kaya pala si Speed ang pangalawa sa magkakapatid at siya rin ang crush ko. Bukod kasi sa napakagwapo ay sweet, gentleman and hot kasi yun. Kahit hindi nito ipahalata, ramdam niya ang kilig sa bawat salita nito.
At yung kanina, it was Jack, a mafia boss. Hindi ito gumaya sa mga kuya nito dahil ibang level ng negosyo ang tinahak niya. Itinuturing din siyang black sheep sa 3 magkakapatid. Natahimik siya dahil sa sobrang pagkagulat. Sino palang nakabuntis sa kanya kung ganun? Pero nang maalala ang sinabi ng Jack ayon kay Nina, ay bigla siyang napaisip. Si Uno nga kaya? Bulong ng kanyang isipan. Ayaw niyang sabihin kay Nina, baka kung anong mangyari. Ibig sabihin, isa sa mga anak ng Sandoval ang may-ari ng kumpanyang ito, ganun ba? Sunod-sunod na tango ang pinakawalan ni Nina. Oo, at si Sir Speed yun. Si Sir Uno kasi ay nasa Makati ang kumpanya niya. At rinig kong nasa ibang bansa ito ngayon dahil sa isang business trip. Napahinga siya ng maluwag pero nagdadalawang isip pa rin kung magpapatuloy pa rin ba siya rito kasi hindi malayong magtagpo pa rin ang landas nila ni Uno, lalo na at kapatid nito ang may-ari ng pinagtatrabahuhan. Ngunit saan naman siya lilipat ng trabaho kung sakali? Kailangan pa man din niya ngayon ng trabaho. Pero siguro hindi naman ito malalaman kasi hindi naman siya nito kakilala. At sigurado siya na maging yung Uno, hindi rin siguro at napakatagal na noon kaya papaano pa siya makikilala? I think ikaw si Aika. Pero nang sumagi sa isipan niya ang tanong ng lalaki kanina, muli na namang bumalik sa negative side ang kanyang utak. Kilala siya ni Jack kaya, tara na ay, sa labi pa tayo bago magtanghalian. Ani niya kaya agad natapos ang kanyang iniisip. Habang patungo sa labi ng gusali, ay samot-saring mga isipin ang pilit kumakawala sa kanyang isipan. Mauna ka na, pupuntahan ko lang saglit si Teo sa staff house. Baka kasi ano na ang ginagawa nun doon? Sige, sunod ka. Ani niya. Sa exitway siya dumaan para mabilis. Pababang hagdan na nasa 30 sigurong baitang yun. Paglabas niya ng pintuan ay parking lot na ang kanyang nilabasan. Mula sa malayo ay kita niya ang bukas na pintuan ng staff house. Ngunit namilog ang mga mata niya nang mula sa loob ng bahay, lumabas si Teo at hawak ng isang lalaki ang kamay ng anak niya. Sumikdo ang kanyang puso nang makitang isa sa triplets ng Sandoval ang may hawak sa anak niya. Mama! Nang makita si Aika ng kanyang anak na palapit sa mga ito, kumawala si Teo sa pagkakahawak sa lalaki at tumakbo palapit sa kanya. Otomatikong pumihit palingon sa kanya ang lalaki. Hindi ito si Jack dahil mahaba ang buhok nun at marami ring tato. Iniisip niyang si Speed iyon dahil sa pananamit nito. Nakasuot pa ito na bumagay sa tangkad at matipuno nitong katawan. Bagay na bagay rin ang army cut nito sa hugis ng muka. Kung titignan at pagmamasdang mabuti, ay walang pagkakaiba sa mukha nito at sa lalaki kaninang umaga. Sadyang sa pananamit, kilos at pagtitig lamang nagkatalo. Seryoso lamang na nakatitig ang lalaki. Siya ang unang nagbawi at pumantay sa anak na nagtataka yata sa ikinikilos niya dahil sa pagtago niya kay Teo sa kanyang likuran. Di ba anak, sinabi na ni mama sa'yo na huwag kang sasama sa stranger? Mahinang bulong niya. Opo mama, pero mama sabi niya sa akin, tito ko po siya eh. Tumayo siya at muling tumingin sa lalaki. My name is Speed Sandoval. Nagtaka lang ako kung bakit may bata sa loob ng staff house kanina when I arrived here. I thought na baka nawawala kaya kinausap ko siya. Sa bawat salita nito ay seryoso itong nakatitig sa kanya, sa mukha niya at sa ulo hanggang paa. Animoy may binubusisi sa katawan niya. May I know your name? Nayuko siyang bigla. Nagdadalawang isip kung sasagutin ba ang tanong nito o hindi. Pero baka matanggal agad siya sa trabaho kapag hindi siya nagsalita. Ako po si Aika Ladesma, ang bagong janitress. Dugtong nito. Sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki. Ang gwapo nito at pantay-pantay din ang mga mapuputing ngipin. Ang mag-iwan ng bata sa staff house ay medyo risky dahil siya lang ang mag-isa doon at may mga patalim and lighters din. Isa pa, he is only 4 years old. Pwede namang sa akin muna siya while you're doing your job. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman alagaan ng pamangkin ko. Namilog ang mata niya. Ibig bang sabihin, alam ng mga ito na may anak ang kuya nito? Maging si Jack kasi mukhang alam din yun. Nagulat ba kita? Huwag kang mag-alala. Only me and Jack knows about this. Hindi pa rin siya makapagsalita.
Natamimi na lang na animoy nakakita ng multo. Paano nyo muling sumeryoso ang mukha nito? Because of that necklace. Turo sa suot ni Teo. Ako, si Uno at si Jack ang may ganyang kwintas. With initial of our names also. Ang Yuna pendant sa kwintas na suot ni Teo ay unang pangalan ni Uno. Kaya nang makita ka ni Jack kanina, nakita rin niya ang kwintas sa leeg ng anak mo. So he called me after that at sinabi nga niya na nakita niya na ang anak ni Uno. Ang kwintas ay pinasadya talaga ni Kuya. Kaya kami lang ang merong ganyan. The gold pendant at ang lock nito na may initials din ng mga magulang namin. Hindi siya makapagsalita dahil sa pagtataka at sa kaba. Mali talaga siya sa isipang ipasuot kay Teo ang kwintas na yun. Sana pala ibinenta na lang niya. Ngunit dahil sa konsensya, hindi niya ginawa at ipinasuot na lang kay Teo na tanging alaala ng tunay nitong ama. Aika, don't worry. Hindi namin sasabihin kay Kuya hanggat hindi mo kami pinahihintulutan. We respect your decision. But gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo na oras na malaman ni Kuya, wala ka nang maibang magagawa pa. Parang bigla siyang natakot sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Wala. Ngumiti naman ito. So can I have Teo for a while? Ako munang magbabantay sa kanya para safe ang pamangkin ko. Ngunit bago pa siya nakasagot, nakuha na nito ang bata sa tabi niya. Binuhat ito at siya'y tinalikuran. Sa office kami, pwede kang pumunta doon after. Nito, kita niya ang saya sa mukha ng kanyang anak, kaya lihim siyang napangiti, pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang tila, bantang iyon ni Speed sa kanya. Sa entrance na siya dumaan, dahil sa labi sila maglilinis. Papasok na siya ng gusali, nang halos lahat ng staff ng building, biglang yumuko at nakatanaw sa kanyang bahagi. Good morning, Sir Uno. Biglang napako si Aika sa kinatatayuan niya dahil mukhang nasa likod lamang niya ang taong binati ng mga staff. Ibaba mo yung ulo mo, Aika. Ngayon lang niya napansin-sinin niya na nasa gilid lamang pala niya. Hinila siya nito para lumapit sa kanyang pwesto dahil sa takot na baka makilala siya ay nakayuko siyang dumistansya at nakayuko pa rin hanggang sa magtabi sila ni Ninya. Nang mapansing nakatalikod na ang lalaki, doon lamang umangat ang ulo ng lahat. San ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay dito Tanong ng kanyang kaibigan. Sa staff house, na kahit ang magsalita hindi na rin maayos dahil sa kaba na namamayani sa buong katawan niya. Nang pumasok sa elevator ang lalaki at dalawa nitong kasama, agad siyang tumalikod dahil siguradong makikita siya oras na hindi niya ginawa yun. Oh, bakit? Nag-iwas siya ng tingin. Halika nga. Biglang hinila ni Ninya ang kamay niya at diretso silang nagtungo sa CR. Halos maputol ang braso niya sa lakas ng paghila nito sa kanya. Napapangiwi siya sa sakit, ngunit sa bilis ni Ninya, hindi siya makabuelo upang hilahin ang kamay na hawak nito. Sabihin mo nga, Aika, may nangyari bang hindi ko nalalaman? Sabihin mo sa akin, para kasing hindi ka mapakali dyan. Simula kaninang umaga sa parking hanggang dito sa loob ng gusali, para kang may kasalanang iniiwasan. Nag-iwas siya ng tingin at akmang lalabas siya ng CR. Sabihin mo sa akin, Aika, kaibigan mo ko dito kaya pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Nag-aalang ang sambit ng dalaga. Ilang segundong katahimikan ng namayani at nang makapag-isip ay isang mahabang buntong hininga ang sinimulan niya. Diba, tinatanong mo kung sino yung ama ni Teo? Tumango ito at halatang pigil ang kaba. Sasabihin ko na kung sino. Dali, sabihin mo na. Gigil mo ko, hindi mo pa diretsuhin. Papigil hininga ka pa dyan Si Uno Sandoval lang ama ng anak ko. Si Uno lang pala? Bigla itong tumigil at namilog ang mga matang tumingin sa kanya. Ano? Si Sir Uno Sandoval ang ama ng anak mo? Malakas nitong sambit dahilan para tampalin niya ang bibig. Manahimik ka. Aray, sorry na. Sabay haplos ng bibig nitong sinampal. As in, siya talaga ang nakajugjugan mo, Aika? Isang pangarap ang makahawak kamay lang ng isang triplets na yon at ang makajugjugan ng isa sa dalawa ay isa ng dream come true. Ang boses nito ay sigurado siyang rinig hanggang labas ng CR. Bunganga mo naman. Para itong inaasin ng hito dahil sa kilig nito at panay din ang yakap sa kanya. Ito talaga ang ayaw niya ang malaman ni Ninya
Sigurado siyang malaking problema. Hoy, teka, saan ka pupunta? Biglang hinabol siya ni Ninya nang lumabas siyang bigla ng CR. Si Teo na kay Sir Speed, baka makita ni Uno yung bata. Teka, hayaan mo na para makilala niya na. Hindi pwede, Ninya. Sandali lang, pupuntahan ko sa office ni Sir. Hinabol pa ni Ninya, ngunit mabilis na siyang nakatakbo. Hindi siya nakakasigurado na umayon sa kanya si Speed, kaya kailangan niya makuha si Teo bago pa man magkita ang mag-ama. Dahil oras na mangyari iyon, ay tapos na rin siya sa kasalanang ginawa niya. Paano na siya kapag ipinahiya siya ni Uno Sandoval? Alam niyang may kasalanan siya. Ninakawan niya ito. Sana pala hindi na lang niya iyon ginawa. Di sana hindi siya natatakot sa taong ito ngayon. Isa pa sa sinabi ni Speed sa kanya kanina, bigla siyang natakot. Baka kunin ito ang anak niya. Anong laban niya? Bukod sa mga nakalipas na mga kasalanan niya, siguradong kakalkali ng mga pulis yun. At pag nagkataon, alam niyang matatalo siya lalo na't napakayaman ng mga Sandoval. Sa yaman nito, kayang-kaya iyong gawin ng lalaki. Isa pa hindi niya lubos nakakilala si Uno, kaya kailangan niyang umiwas hanggat maaari. Ang akala niya nasa Makati ang kumpanya nito. Bakit ito narito? At nasa ibang bansa raw, sabi ni Ninya. Tapos nandito pala. Niloloko ba siya ng babaeng yun? Paglabas ng elevator ay ang office of the CEO agad ang kanyang hinanap. Nasa top floor na siya. Sana ay naunahan niya si Uno. Sa dulong pasilyo niya nakita ang opisinang hinahanap. Walang alinlangang tumakbo siya patungo roon. Kumatok siya ng 3 beses bago binuksan ang pintuan. Mama! Nagulat pa si Speed nang lumingon ng 2 ng sabay. Why? Nasa harap ng flat screen TV habang kumakain ng pizza si Teo. Tumayo si Speed na katabi lang ng kanyang anak at lumapit sa kanya. May nangyari ba? Kukunin ko na si Teo. Paakyat na dito si Uno. Hindi sila pwedeng magkita ng anak ko, sir. Aligaga niyang wika rito. Calm down, hindi niya malalaman. Isang katok ang nagpatigil sa kanilang pag-uusap. What the F? Nandito na siya. Magtago ka, Aika. Anito tsaka lumapit sa pinto at inilak yun. Saan? There, under the table. Faster. Halos sumenyas na lang si Speed habang nagsasalita. Si Teo naman ay sinenyasan nitong tumahimik, kaya bumalik ito sa pinanonood at muling kumuha ng pizza para kumain. Kuya, nakauwi ka na? Narinig niyang tanong ni Speed. Yeah, sign this. Wait, bakit may bata rito, Speed? Sa lakas ng kabog ng puso niya, dalangin niyang hindi iyon marinig ng mga ito. Don't mind him. He is my friend, right, Teo? Po, di ba po sabi niyo pamangkin? Di ba, Tito Speed? Gusto niyang tampalin ng sarili dahil sa narinig. Dapat pala, tinuruan din niya itong magsinungaling kahit kaunti. Pilit siyang sumilip para makita ang reaksyon ni Uno at bigla siyang kinabahan nang makitang titig na titig ito sa anak niya. Parang hindi yata nakahinga ng maayos si Aika habang seryosong pinakakatitigan ni Uno Sandoval ang kanyang anak. Dalangin talaga niya na umalis na ito dahil sumasakit ng likod niya sa hirap ng kalagayan sa ilalim ng table. Nananakit na rin ang binti niya dahil hindi maiunat. Oras kasing iunat niya, siguradong tatama iyon sa binti ng mesa at paniguradong gagalaw. Anong oras ka pala dumating? Ani Speed upang siguro iliko ang lalaki sa iniisip at tinititigan nito. Muli niyang tinignan si Uno. Ilang segundo na't hindi pa rin mapoknat ang titig nito sa bata. Nakatalikod na si Teo at naroon ang tingin sa TV. Ngunit ang lalaki hindi man lang naalis sa kinatatayuan nito. 2:30 a.m. Simple nitong sagot. Akala ko next week ka pa uuwi. Yun ang sabi mo kay ma'am. Gumalaw si Uno at akmang lalapit sa table ng kapatid nito nang unahan ni Speed at naupo sa swivel chair nito. Marami pa akong trabaho kaya hindi na ako nag-extend. Kamusta ang project sa Subic? Hindi niya makita ang ginagawa nito kaya tahimik na lang siyang nakikinig. Maayos naman. Papunta na si Jack doon for some inspection. Good. By the way, nagpaplano ko ng party for mom and dad for their wedding anniversary this Sunday. Parang ramdam ni Aika ang lungkot nito. Sa tinig kasi ni Uno, halatang wala iyong kabuhay-buhay. That's great, kuya. Bago tumayo si Speed, ay simple siya nitong tinignan at isang silent sign ang ginawa nito. Stay right there, ang intindi niya doon. Bago sumunod ang lalaki sa likod ni Uno, muli niyang nakita ang mukha nito. Hey young man, where's your mother?
Bakit mag-isa ka dito? Nagulat maging siya nang lumapit si Uno nang bigla sa bata at inistorbo nito ang panonood ni Teo ng TV. Agad tumalima si Speed. May trabaho pa. Nasa staff house siya kanina. Kinuha ko lang doon at dinala rito. Medyo risky kapag nandun ang bata dahil mag-isa lamang. Isa pa, he's a good boy naman kaya ayos lang na dumito na muna si Teo. Wala naman akong meeting ngayong umaga. Tumangutango si Uno. How old are you? I'm 4 years old po. Si Teo na ang sumagot. Taga saan ang... Oh, welcome back, kuya. Kanina ka pa? Ngunit natigil ang pagsasalita ni Uno nang pumasok mula sa kakabukas na pintuan si Jack. Nakita niyang simpleng pinasadahan siya ng tingin mula sa ilalim ng mesa. Agad siyang umatras, ngunit sumobra naman at nabunggo ang ulo niya sa edge ng ilalim nito. Aray! Bulong niya sa sarili. Gumalaw iyon at otomatikong tinakbo ni Speed ang table at isinandig ang likod ron. Bakit ka nandito? Akala ko ba umalis ka na? Tanong ni Speed. May nakalimutan ako isama. Binalikan ko lang. Sagot naman ni Jack. Pasalubong ko. Binalingan naman ito agad si Uno na kay Speed lumipat ang tingin. Nasa condo. By the way, I have to go. May 10 a.m. meeting pa ako with the... Sige kuya, tara na. Sabay na tayong bumaba. Oo kuya, susunod ako sa inyo ni Jack. Kumunot ang noo ng binata at tila nagtataka sa ikinikilos ng dalawang magkapatid. What's going on? May itinatago ba kayo sa akin? No, of course not. Let's go. Ani Jack, nakakalabas lang ng office ni Speed. How about the child? Iiwan nyo? Pilit ngumiti si Speed. Sandali lang naman at... Teo, let's go. Sumama ka na. Baka kung ano mangyari sa'yo dito. Lumapit si Speed sa bata. Dito lang po ako kay Oh, let's go young man. Bibili tayo ng toys sa labas. Para siyang pinagpapawisan ng malamig dahil sa narinig mula sa bata. Kung siguro hindi tinakpan ni Speed ang bibig ni Teo, siguradong malalaman talaga ni Uno na nasa ilalim lamang siya ng mesa. Animoy nabunutan ng tinik sa lalamunan si Aika nang makitang sumara ang pintuan ng opisina ni Speed. Laking pasasalamat niya nang hindi siya makita ni Uno. Sa tulong ng mga kapatid nito, nalusutan niya ang kuya ng mga ito. Ngayon niya napagtanto na may isang salita ang dalawa sa triplets. Ang problema lamang niya ngayon ay si Teo. Sana naman ay malusutan ni Speed ang lahat hanggang sa makaalis ang kuya nito. Bumaba siya sa lobby. Sininya agad ang kanyang hinanap. Ngunit ayon sa iba nilang kasama sa trabaho, umalis daw ito kasama si Jack. Alam niya hindi gusto ni Ninya ang taong yun, pero bakit sumama? Kung ano man ang dahilan ng kaibigan niya, bahala na ito. Total, malaki na rin naman ito para malaman ng tama sa mali. Tinapos niya ang pagmamap sa lugar na nakatoka para sa kanila ni Ninya. Medyo natagalan dahil mag-isa lamang siya roon. Habang nagtatrabaho, si Teo pa rin ang kanyang iniisip. Natapos lang ang kaba nang mula sa entrance ng building ay pumasok si Speed at ang bata. May dala itong isang malaking paper bag na may sikat na mall na nakatatak sa gitna ng supot na iyon. Agad niyang nilapitan ng dalawa. Anak! Otomatikong bumaling ang tingin ng bata sa gawin niya. Mama, tignan niyo po, may laruan po ako. Isang malaking truck, mama. Ngumiti siya nang makitang ang saya ng mukha ng bata. Lumingon siya kay Speed at walang boses na nagpasalamat siya rito. Ngumiti naman ito sa kanya. Mukhang kailangan mo nang sabihin kay Kuya Uno ang lahat, Aika. Kanina nagawa ko pa at ni Jack na ilihis ang lahat. Ngunit kilala namin si Kuya. At oras na nagduda yun, sigurado kung hindi niya kami tatantanan. Ibang klaseng magalit si Kuya Aika. At ayaw na pinaglilihiman namin siya. We know him very well. Kaya kung ako sa'yo at kung ayaw mong malaman niya pa sa iba, sabihin mo na. Bigla siyang kinabahan. Kaba na may dalang takot. Sa mukha ni Uno, alam niya na kakaiba talaga ito sa titig. Kilos, sa ekspresyon ng mukha nito ay makikilala mo na agad na isa talaga itong seryosong tao. Ramdam niya ang pagiging bossy at talagang kuyang-kuya ito. Sa tangkad nito sa matipunong katawan at tila laging galit na mukha, ay hindi siya talaga kumbinsido sa ideyang sasabihin niya ang lahat sa lalaki. Nang makita niya si Uno, tila bigla siyang natakot. Hindi niya alam pero natatakot talaga siya. Lalo at may malaki siyang kasalanan. Hindi, ayaw niya sa ideyang yun. Hindi talaga siya sang-ayon. Sir Speed. Drop that Sir Speed na lang.
Nanay ka ng pamangkin ko kaya hindi kailangan ng sobrang kapormalan sa lagay na ito, Aika. Seryoso nitong sambit. Abala si Teo sa laruan at dahil maraming nakakakita sa kanila sa lobby, dumiretso sila sa staff house para ituloy ang pag-uusap. Hindi, Speed, ayokong sabihin sa kuya mo ang tungkol sa bata. Direktang wika niya. Nasa labas sila at si Teo, pinapasok niya sa bahay para doon ito maglaro. Listen to me, Aika. Hindi habang buhay maitatago mo ang sikretong ito at hindi habang buhay kaya ka naming tulungan. Isa pa, this is for your own good, lalo na kay Teo. Lumalaki na ang bata at alam kong naitanong niya na sa'yo kung sino't nasaan ang ama niya, right? Natahimik siya. Oo, laging nagtatanong si Teo pero lagi rin niyang inililihis ang usapan. Alam niyang one of this day ay muli na naman itong magtatanong at hindi siya handa upang sagutin ito ng totoo. Speed, ayoko, please, tulungan mo ko. Hanapan mo ko ng ibang trabaho. Malayo rito na hindi niya kami makikita ni Teo. Ayoko malaman niya natatakot ako. Baka kung anong… Kuya is not a monster. Lalo na kung makikilala mo siya ng lubos. Kilala namin siya dahil kapatid namin siya. Hindi na siya sumagot pa dahil desidido na siya sa desisyon. Kung hindi siya tutulungan ni Speed, siya na lang ang gagawa ng paraan para makahanap ng ibang trabaho. Tinapos ni Aika ang isang araw ng trabaho bago sila umuwi ni Teo. Nasa gilid na sila ng kalsada at patawid na rin sa kabilang bahagi nun para mag-antay ng sasakyan. Ngunit bago pa man sila nakatawid ay may humintong sasakyan sa harapan ng building. Kinabahan siya pero nang makita na babae ang lumabas mula roon, napawi ang kaba sa kanyang puso. Isang ginang na hindi niya malaman kung ilang taon na. Ang ganda nito at halata sa mukha na mabait. Agad itong tumingin sa dako nila. Ngumiti si Teo kaya ngumiti ang babae pabalik. Ngunit nang tatalikod na sana sila ng anak ay pinigilan sila ng babae. Miss, pwede ko bang malaman kung saan mo nakuha ang kwintas na iyan? Nanlaki ang mga mata niya. Bakit suot pa rin iyon ni Teo? Hindi siya maaaring magkamali. Kinuha iyon ni Speed kanina sa bata. Ngayon niya lamang iyon napansin. Hello po ma'am, galing po ito sa papa ko, sabi ni mama. At sa sobrang pag-iisip, hindi niya na napaghandaan ang sagot ni Teo sa babae. Kita niya ang gulat sa mga mata nito. Ngumiti ang babae at kinagulat niya nang kabigin nito si Teo at niyakap. Bakit po ma'am? Tanong ng anak niya na hindi siya umimik o nagsalita. Nakabantay lamang siya sa susunod na gagawin at sasabihin ng babaeng iyon. May kasama itong bodyguard siguro na nakabantay lang din sa likod nito. Sa pananamit, kilos, kasuotan at mga nakasabit na accessories dito ay halatang mayaman. Sa sasakyan nito na mamahalin at kumikintab pa. Ikaw ba ang mama niya, iha? Sa lumanay ng tinig nito ay talagang kay sarap pakinggan. Ngumiti pa ito sa kanya nang kumawala sa pagkakayakap sa anak niya. Oho ma'am, hindi napawi ang ngiti nito sa labi. Uuwi na ba kayo? Saan kayo galing? Anitong muli. Nagtataka siya kung bakit ang dami nitong tanong. Nagtatrabaho po si mama dyan sa malaking building po. Sa pagkakatulala, hindi na talaga niya halos nasasagot ang tanong nito sa dami ng tanong na umuukupa sa kanyang utak. Kahit ang simpleng tanong ng babae, talagang siya'y natitigilan. How old are you, young man? Bumaling ang babae kay Teo. 4 po. Oh, napaka-smart mo namang sumagot sa edad mo, sweetheart. Hindi mapawi ang ngiti nito sa labi. Halatang galak na galak ito habang kausap ang anak niya. Saan kayo uuwi? Ihahatid ko na kayo, iha. Nagulat siya doon. Sino ba kasi ito at ganito na lang kung mag-alala at magtanong sa kanila? Hindi niya kilala ang babaeng ito. Hindi rin niya pwedeng paghinalaan dahil sa yaman nito. Hindi rin pwedeng sindikato kasi napakahinhin nitong gumalaw at lambing kung magsalita. Sa 12th Street, Avellino Avenue sa Taguig ho, ma'am. Anya rito. Sige, ihahatid ko na. Ma'am Alora, di ba po at kailangan ninyong… Itinaas nito ang kamay kaya tumigil ang tauhan. By the way, ako si Alora and you are Sweetie? Baling nito kay Teo. Teo Dominic po, ma'am. Wika ng bata. Ay kaho, anya nang lingunin siya nito. Teo, sakay ka na, Sweetie. Ihahatid ko na lang kayo.
Nagdadalawang isip pa siya pero wala na rin siyang nagawa nang makitang nakapasok na ang kanyang anak sa kotse. Nahihiya man, ngunit napilitan pa rin. Ayaw niya namang maging rude, lalo na at mabait ang babae. Tahimik lang siya habang nasa backseat. Katabi niya si Teo. Sa kabilang bahagi ni Teo ay ang ginang na si Alora. Ang ganda talaga nito kahit medyo may edad na. Kung ano-ano lang naman ang pinag-uusapan ng mga ito habang siya inabala ang sarili sa labas ng bintana. Salamat po ma'am. Nang makalabas sila ng sasakyan, tsaka siya nagpasalamat. May ibinigay pa si Alora na calling card sa kanya kung kailangan daw niya ng tulong. Bago ito umalis ay isang yakap muli ang ibinigay nito sa anak niya. Hindi niya naman iyon binigyan ng pansin at binuksan na ang gate ng kanilang bahay. Bukas sa mga bintana kaya nag-isip siya na baka narito na si Ninya sa bahay. Babay po, ngumiti ang ginang tsaka nito isinara ang pinto ng kotse. Babay po, wika ni Teo. Virgo, kay Dr. Zack tayo. Wika ng babae. Bakit po ma'am? Maipapa-DNA test tayo. Seryosong usal nito bago ipasok sa maliit na cleared plastic ang hair sample na nakuha nito kay Teo kanina. Bakit naman Aika? Sayang yung sahod dun. Isa pa mahirap ang makakita ng trabaho ngayon na maganda ang sahuran. Ani niya habang nanonood silang dalawa ng TV ng gabing yun. Tulog na si Teo kaya makakapag-usap sila ng hindi nagkokontrol ng sasabihin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya bago sumagot kay Ninya. Makakahanap din siguro ako Ninya. Ayoko lang talaga ng masyadong komplikado. Isa pa, alam mo naman kung bakit, di ba? Natatakot lang ako na baka malaman ni Uno Sandoval na yun. Paano na kapag siningil niya ako sa lahat ng ninakaw ko? At isa pa, baka kunin din niya ang anak ko. Alam mo namang wala akong laban dahil pera-pera ang labanan sa panahon ngayon. Oo nga, 4 na taon pa lang si Teo, kaya sa poder pa yan ng ina. Ngunit mapera sila Ninya. Paano kapag binaliktad nila? Binayaran nila ang judge. Madali lang yun basta pera ang pinag-uusapan. Maging si Ninya ay nag-isip na rin. Hindi naman kasi malabong mangyari ang mga iniisip niya. Ayaw niyang kunin ni Uno ang kanyang anak. Ikamamatay niya yun. Si Teo na lang ang meron siya at kapag nawala ang baby niya, baka hindi niya kayanin. Nauna siyang tumayo at pumasok sa silid nila ni Teo. Tulog na tulog ang anak niya. Inayos niya ang kumot nito tsaka siya lumapit sa drawer sa gilid ng kama. Naupo siya sa higaan at binuksan ang drawer. Ang sabi ng ginang kanina, tawagan lang niya ito kung kailangan niya ng tulong. Mukhang ito na nga ang pag-asa niyang makahanap ng ibang trabahong mapapasukan. Umiti siya at kinuha ang keypad na cellphone sa loob ng backpack. Idinayal niya ang numerong naroon. Nakailang ring din bago nasagot ang nasa kabilang linya. Yes, hello? Who's this please? Napangiti siya ng malapad nang marinig ang malumani na tinig na iyon. Kahit sa cellphone ang ganda ng boses nito. Magandang gabi po, Ma'am Alora. Ako po si Aika. Nauutal niyang pakilala. O iha, ikaw ba ito? Bakit? May nangyari ba? Kamusta ka? Anong maitutulong ko sa iyo? Just say it iha. Sunod-sunod nitong tanong, halatang nagagalak ang ginang sa tono ng boses nito. Ano po kasi ma'am, baka po pwede akong makahingi ng tulong po. Of course! Magkita tayo bukas, pwede ba? Para makapag-usap tayo ng maayos. Maluwag na ang daloy ng paghinga niya nang marinig iyon mula sa kausap. Salamat naman at hindi siya nagkamali ng hiningaan ng tulong. Pwede na siyang umalis sa trabaho sa kumpanya ni Speed. May iilan pa silang napag-usapan bago siya tuluyang nagpaalam. Hanggang sa paghiga niya nakangiti pa rin siya. Kahit papaano kasi hindi siya pinababayaan ng Diyos. Kinabukasan, maaga pa siyang nagising upang maghanda para makipagkita kay Ginang Alora. Dala niya si Teo dahil papasok kasi si Ninya sa trabaho. Mag-aalas 8 na nang umalis sila ng bahay. Nauna na si Ninya kaya hindi sila nagkasabay. Wala pa siyang sinasabi sa kaibigan, tsaka na lang kapag may trabaho na siya. Palabas na sila ni Teo ng gate nang may tumigil na kotse sa harapan nila ng kanyang anak. Iha, magandang umaga.
Nagulat siya nang lumabas mula roon ang babaeng kausap niya sa cellphone kagabi. Magandang umaga din po, ma'am. Bati pabalik ng kanyang anak. Bumaling ito sa bata, lumapit at mahigpit itong niyakap. Wag nang ma'am. Lola na lang, pwede ba yun ha, sweetie? Nagulat siya ngunit hindi niya na binigyan ng malalim na kahulugan. Sa bagay, medyo may edad na rin naman ito. Ngunit parang hindi naman bagay ang lola dahil hindi naman ito halatang matanda na talaga. Maganda kasi ito kahit may wrinkles na ang muka. Let's go Aika iha. Nakapasok na si Teo kaya sumunod na din siya. Nang makapwesto at nang umandar ang sasakyan ay nagtanong ang babae. Ano ba ang mga alam mong trabaho Aika? Para malaman natin kung saan kita pwedeng ilagay. Nayuko siya. Bukod kasi sa paglilinis, janitress at sa mga karinderya, wala na siyang ibang alam na trabaho. Cashier pwede rin pero as if namang may mall ito. Kahit kasambahay ho ma'am, ayos lang ho sa akin. Nagulat din siya sa naisagot ng babae. Are you sure na kasambahay ang gusto mo? Tumango siya ng sunod-sunod. So kung yan ang gusto mo, anito at tumingin sa harapan. Virgo, sa mansyon tayo. Yes ma'am, naisagot ng driver. Parang nagdadalawang isip pa siya habang binabaybay ang exclusive subdivision na kanilang pinasukan. Ang gagara ng mga bahay doon, ang lalaki at parang nagpapabonggahan sa design at laki. Total, may okasyon ako sa Sunday, kaya Saturday gusto ko nandito ka na iha. Gusto ko rin na lumipat kayo ni Teo sa bahay para hindi ka na mahirapan pa sa pamasahe araw-araw. Pwede ba yon iha? Tumango siya rito. Good. Tiyak magiging makabuluhan ng okasyon na yun sa aking mga anak, lalong-lalo na sa aking panganay. Bulalas nito na may ngiti sa labi. At dahil Biyernes ngayon, kaya bukas na sila ni Teo lilipat. Magpapaalam sana siya kay Ninya, ngunit hindi nakauwi ng gabing yun ng kaibigan. Tinatawagan niya, ngunit hindi ito sumasagot. Nakailang text message at missed call na rin siya. Medyo kinakabahan siya dahil hindi talaga ito nagre-reply. Pero malaki na rin naman iyon, kaya alam na siguro nito kung ano ang dapat sa hindi at tama sa mali. At dahil hindi nakauwi si Ninya, kaya nag-iwan na lamang siya ng sulat na inilagay niya sa mesa. Idinikit niya iyon upang hindi ilipad ng hangin. Nag-text na rin siya, kaya malamang malalaman din ito kung nasaan sila ni Teo. Welcome iha, hali kayo pasok. Kahit nakita niya na ang mansyon noong isang araw, namamangha pa rin talaga siya. Napakalaki nun at halatang hindi biro ang gastos. Parang palasyo kasi iyon na sobrang ganda. Nagtaka siya nang makita ang mga kasambahay. 5 lahat ng mga ito kaya nga siya nagtataka. Siguro naawa lang ang babae sa kanya kaya kahit hindi na nito kailangan ng dagdag na kasambahay, kinuha pa rin siya. Para tuloy na guilty siya dun. Panay din ang pagpapakilala nito sa mga makakasama niya. Siya na po pala si Aika ma'am. Malugod na sambit ng may edad na babae. May tungkod na rin ito dahil na rin sa katandaan kaya kailangan na ng alalay. Oho manang iding. Magandang umaga po. Bati niya. Akala niya makikipagkamay ito kaya inabot niya ang kamay sa babae. Ngunit ikinagulat ni Aika nang yakapin siya nito. Masayang masaya ko nandito ka iha. Nilingon nito ang anak niya na hawak ni Ginang Alora. Napakagwapo ng anak ni mo. Nag-aalala nitong wika. Matapos siyang ipakilala sa mga kasama sa bahay, dumiretso na sila sa itaas. Sa second floor na gaya ng baba, napakalaking espasyo rin. May malapad na bulwagan pagdating sa pinakataas ng hagdan. Balcony ang bumungad na may 2 mga bintana sa may floor-to-ceiling curtain. Paglabas doon, terrace din ang tatambad. Ito ang silid ni Teo. Pagbukas ng ginang ay isang napakagandang silid ang bumungad. Kulay sky blue ang kulay ng pader. Inilibot niya ang mga mata. Nagulat siya. Sobrang nagugulat. Lahat yata kasi ng mga klase ng laruan ay nandun sa silid na yun. May mga nakaukit sa pader na mga action heroes at kung ano-ano pa. Ang kama ay 20 ng cartoon character na disenyo. Paborito ng kanyang anak. Wow! Napapangiwing wika nito tsaka dahan-dahang lumapit sa kama. Inignan nito si Ginang Alora.
Maging siya ay lumingon din dahil sa sobrang pagtataka. Ma'am, hindi po ba masyado naman pong… No, it's okay iha. Huwag kang mag-alala. Ako talaga ang mismo nagpaayos ng silid na ito para kay Teo. Ngiti nitong sambit. Takang-taka kasi siya. Dapat kasi ay nasa maid's quarter sila ng kanyang anak. Pero sa nakikita niya, malayong malayo ito sa uri ng silid na nasa isip niya. Thank you po Lola. Thank you po talaga dito. Super ganda po nito. Mas nagulat siya nang tumakbo si Teo palapit sa babae at niyakap nito ang kanyang amo. Oh, napaka-sweet naman. You're always welcome, young man. Hindi talaga niya maintindihan pero dahil iyon ang gusto ng ginang kaya hindi na siya nagtanong pa. Heto naman ang silid mo, Aika. Ngunit nang makita niya ang kanyang silid, doon na siya nagtanong. Ma'am, sobra-sobra naman po yata ito para sa isang kasambahay na gaya ko. Nginitian lang siya nito at pumasok sa loob ng silid. Napakaganda ng silid na yun. Kahit sabihing guest room, talagang napakaganda. Kompleto rin sa gamit, mula TV at component. May sariling teres at mamahalin lahat ng mga gamit dun. May sarili din siyang banyo. Aika, hayaan mo na ako. Isa pa, hindi katulong ang turing ko sa iyo dito. Ngiti nito. Para talagang hindi na tama ang nangyayari. Para kasing sobra-sobra na ito sa isang kagaya niya. Isa pa, nakilala lang naman si Ginang Alora nang hindi sinasadya. Wala rin silang kaugnayan. Pero bakit ganito na lang siya kung asikasuhin at tulungan ito? Matapos ipakita ng amo niya ang lahat sa kanya, ay naging abala na ang lahat. Umalis na rin ito dahil may aayusin pa daw. Si Teo ay dinala ng babae. Hinayaan na lang niya para makapagtrabaho din siya ng maayos. Aika, iha, wag ka na riyan. Natigil siya nang kukunin niya sana ang vacuum para maglinis sa itaas. Hindi niya alam kung anong gagawin dahil walang sinabi si Ma'am Alora sa kanya. Manang, wala ho kasi akong ginagawa. Ngiting sabi niya rito. Hayaan mo na't may gagawa na riyan. Hintayin mo na lamang si Ma'am Alora dahil pauwi na iyon. Hindi naman ho yata iyon makatarungan sa iba manang. Pareho lang ho kasi kaming mga… Ay sandali lang iha. Lumingon siya sa likuran kung saan nakatingin si Manang Iding. Babe, I'm here. Maganda ang babae, sexy at maputi. Blonde hair, napaalon-alon ng buhok, sa kapal ng makeup. Parang iyon na lang ang nagbibigay buhay sa mukha nito. Ma'am Trixie, pasensya na po pero wala po yung hinahanap nyo rito. Tumaas ang kilay nito nang siya ay makita. Who's this? A new maid? Pinasadahan siya ng babae mula ulo hanggang paa. So probinsyana. Bulong nito na narinig naman niya. Si Miss Aika po. Namilog ang mga mata nito. Hindi niya alam kung sa narinig o sa klase ng suot niya. Isang jeans at t-shirt na black ang suot niya. Wait, what? Are you kidding me? No way. Nasaan ang boyfriend ko ha? Nasaan siya? Gusto ko siyang makausap. Sigaw ng babae ni hindi rin mapakali sa kinatatayuan. Nang tumalikod ang babae ay sinundan ni Manang Iding patungo sa hagdan. Babe, let's talk. Where are you? Ma'am, pasensya na po pero… Get off me, Manang. Gusto ko makausap si Trixie. Napatigil lang ang babae sa paghakbang at lumingon sa ibaba ng hagdan. Ngumiti ito ng pilit bago bumalik sa baba. Tita Alora? Totoo na itong babae ang… Wala rito ang anak ko, pasensya na. Kaya pwede ka nang umalis. Malumanin itong usal. Hawak ni Ma'am Alora si Teo. Wait, so totoo nga? Totoo nga na may… Shut up and get lost. Hindi na kailangan ulitin ang mga sinabi ko kung marunong kang makinig. Ngumisi si Trixie. Kaya po ba inayawan niyo ko dahil sa babaeng yan? Gulat siya dahil hindi niya alam kung ano at bakit siya nadamay. No, inayawan kita dahil manluloko ka. Isa kang manluloko at alam na alam ko yun, Trixie. Wala akong pakialam kung sino man ang mahalin ng mga anak ko. Pero ang makita ko mismo na pineperahan mo lang yung isa kong anak, yun ang hindi ka tanggap-tanggap. Lumayas ka, bago pa kita ipatapon sa labas. Nagulat siya dun. Nagagalit din pala ang kagaya nito. Nagtataka man, binaliwala na lang niya dahil nahihiya siyang magtanong. Isa pa wala naman kasi siyang naiintindihan sa pinag-uusapan ng Trixie na yun at ni Mama Alora.
Pag-aalas 10 na ng gabi nang lumabas siya sa silid ni Teo. Hindi kasi siya sanay magkalayo sila ng higaan ng anak niya. Mas lalo ni Teo, kaya bago siya lumabas, siniguro muna niyang tulog na ang bata. Paglabas niya ng kwarto ng bata, bumaba muna siya para uminom ng tubig. Masyado siyang nawiwirduhan sa mga nangyayari ngayong araw. Siguro naman bukas, hindi na iyon mauulit. Hindi siya napagod dahil wala naman siyang ginawa. Talagang unfair iyon sa mga kasambahay dahil diba, pumasok nga siya rito para maging katulong tapos hindi rin naman siya pinagtatrabaho. Natigil ang pag-iisip ni Aika nang biglang may kumalabog. Agad siyang napagilid sa pader na nag-uugnay sa kusina at koridor. Kinabahan siya, baka may magnanakaw. Wala na kasing taong gising maliban sa kanya na patungo pa lang ng kusina ng mga oras na ito. Dahil sa ilaw mula sa labas ng mansyon, naaaninag pa rin niya ang buong paligid lalo na ng sala. Salamin kasi ang mga bintana roon kaya pumapasok ang sinag ng ilaw na nasa labas. Napalunok siya ng sunod-sunod nang makarinig siya ng yabag patungo sa kanyang direksyon. Sa lakas ng kabog ng puso niya, nagawa pa rin ni Aika na kapain ng gilid. Naghahanap ng mga gagamit upang ipangdepensa sa sarili. Kahit ano, basta may pang self-defense, oras na magnanakaw ang papalapit. Tulog na kasi si Ma'am Alora, tsaka sa likod ng maid's quarter, kaya nasisiguro niyang hindi isa sa mga kasambahay ang patungo sa kanya. Iba rin naman ang staff house ng mga bodyguards, kaya paanong may gumagala pa sa ganitong oras? Isang vase ang nakapanya, sakto lang ang laki nun upang mabuhat. Kapag nagkamali ang magnanakaw, sisiguruhin niyang mawawalan ito ng malay oras na tumapat ito sa kinatatayuan niya. Bago itinaas ang vase, sumilip muna siya. Hindi maapuhap ang mukha ng isang tao dahil hindi natatamaan ng ilaw. Tsaka sa kusina lang ang may bukas na ilaw. Mula sala hanggang koridor ay sinag na nagmumula sa labas lamang ang nagbibigay liwanag sa bahaging iyon ng mansyon. Palapit ng palapit ang yabag ng sapatos kaya pumwesto na siya upang humanda sa gagawing pag-atake. Etong sayo, magnanakaw. Napamura ang taong iyon at sa lakas ng hiyaw niya, biglang nakailag ang lalaki at mabilis na hinuli ang magkabilang braso niya. Nabitiwan ni Aika ang vase kaya nabasag iyon. What are you doing? Singhal nito sa kanya. Nang marinig niya ang malakas nitong tinig, doon lamang siya tumingin sa bahagi kung sino ito. Bigla siyang natamimi sa nakikita. Sigurado siyang hindi iyon si Jack, hindi rin si Speed, kundi si Uno. Kung nanlalaki ang mata niya sa gulat, ay naistatwa naman si Uno habang nakatitig sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang umatras ng palapit sa kanyang lalaki. Bakit ka nandito? Pagnanakawan mo rin ba ang bahay na to? Like what you did to me before, ha? Natakot siya sa klase ng boses nito at titig. Atras lang ang nagagawa niya na hindi rin siya makatingin rito ng diretso dahil sa kaba na nararamdaman niya. Tell me, anong ginagawa mo rito? Nagitla si Aika nang mabangga siya sa malamig na pader. Tumingin siya sa likuran, wala na siyang maaatrasan at gano'n na lang ang panlalaki ng mata niya nang ikulong siya ni Uno sa magkabila nitong braso. I said, what are you doing here? Mama! Ang takot at kaba sa puso niya ay biglang sumidhi nang mula sa unahan ay sumigaw si Teo. Umiiyak ito habang palapit sa kanya. Lumingon si Uno, tsaka muling bumaling sa kanya at kitang-kita niya ang pagkagulat sa mata nito. Nanginginig ang mga kamay niya habang ibinababa nito ang mga braso. Kitang-kita ni Aika ang panginginig ng kamay ni Uno nang may iabot ang mami nito sa lalaki. Long white paper na hindi niya alam kung ano ang napapaloob doon. Nang makita niya kasi si Teo kaninang pababa, ay ilang sandali lang sumunod rin ito, hawak ang isang papel. Para siyang niloko sa lagay na ito ngayon dahil wala siyang kaalam-alam na ang tumulong sa kanya ay ang mismong mami ni Uno. Para siyang nanlamig nang marinig niyang tinawag ni Uno na mami si Ma'am Alora kanina. Agad niyang niyakap si Teo nang tapunan ni Uno ng tingin ng anak niya. Lumapit ito nang walang salitang lumalabas sa labi. Kinakabahan siya't natatakot, lalo na nang makita niya ang kaseryosohan sa mukha nito. Hello young man, nagkita ulit tayo. Lumingon si Teo sa lalaking pumantay sa harapan ng bata. Kilala mo ba ako?
Ngumiti si Uno. Bago sumagot ang bata ay tumingin muna ito sa kanya. Animoy humihingi ng permiso na sumagot. Tumango siya at isang simpleng ngiti ang pinakawalan kahit halatang pinipilit lamang niya iyon. Ikaw po si Tito Uno na brother po ni Tito Speed at Tito Jack po. Malumani na sagot ng anak niya. Pinasadahan niya ang mami ni Uno. Nagtama ang mga paningin nila dahil sa kanya rin pala ito nakatingin. Sila lamang ang nasa living room ng mga oras na yun. Nagising din si Manang Iding, ngunit pinabalik ni Ma'am Alora sa kwarto nito. Si Virgo na may 5 minuto na ring nakabalik sa staff house. Hindi sumagot si Uno. Nagulat lang din siya nang kabigin nito ang anak niya at tahimik na niyakap. Hindi niya alam kung alam na ba nito dahil wala naman siyang sinasabi kahit kay Ma'am Alora. Si Speed at Jack lang tsaka si Nina ang may alam kung sino ang ama ng anak niya. Mukhang umiyak si Uno dahil nakita niyang pasimple itong nagpunas ng mga mata. Bakit po Tito Uno? Why are you crying po Tito? Kumalas ang lalaki sa pagkakayakap kay Teo tsaka ito sumagot. Masaya lang si Tito. Halatang napipilitan itong sagot. Lumingon si Uno sa ina nito. Animoy may sinasabi rito na hindi niya malaman kung ano. Apo, tara na sa taas, gabi na kasi. Sasamahan ka ni Lola sa silid mo. Napanganga siya habang nagsasalita ang babae. Apo, ibig bang sabihin? Sumunod ang bata sa ina ni Uno. Hindi na nga niya namalaya na paakit na ang mga ito dahil sa sobrang pagkabiglasan na rinig niya. Why didn't you tell me? Hindi niya alam kung para saan ang tanong na yun. Naririnig mo ba ako? Bakit hindi mo sinabing nabuntis kita 4 years ago? Napakurap-kurap siya. Ano bang nangyayari? Saan ito nakuha ang mga iyon? Paano mong... Here, take a look at this. DNA test result ko at ni Teo ang nariyan. Talagang nabibigla siya sa bawat nangyayaring ito. Kinuha niya ang papel at tinignan niyon. Ngunit hindi niya naman alam kung saan dapat titignan. Nakikita mo? 99.99% na positive at anak ko si Teo. Itinuro nito ang pinakaibaba ng papel. Natigilan siya at animoy umieko ang mga sinabi nito sa kanyang tenga. Paulit-ulit na sinasabing, anak ko si Teo. Para siyang nabingi at pati eardrum niya hindi na nagpa-function ng maayos. Paano nangyari to? Nanginginig niyang tanong. I don't know pero isa lang ang totoo. Yun ay ang anak ko si Teo. Madiin itong bigkas. Hindi mo anak si Teo. Akin lang ang anak ko Uno. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi. Dahil natakot akong baka balikan mo ko dahil sa nagawa ko. Desperada lang ako noon. Hindi na rin ako nakakapag-isip ng maayos dahil sa mga bisyong sinubukan ko. Tao lang din ako Uno, nagkakamali. Pero sana, wag mo ko ipakukulong. Nasa po nito ang ulo at natahimik ng sandali. Ang akin ay tungkol sa bata. Hindi yung kung ano-anong sinasabi mo, Aika. Nagulat siya dahil kilala siya nito. Pero paano siyang nakilala ng taong ito? Look, I don't care kung ano man ang ginawa mo nun. Ang akin ay tungkol sa bata. Itinago mo siya sa akin for 4 years, Aika. For God's sake, bakit? Dahil ba iniisip mong ipakukulong kita? Are you insane? Nayuko siya at sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Paano ko sasabihin sa'yo? Ni hindi nga kita kilala. Humihikbi niyang usal. May calling card sa wallet ko at lahat ng kailangan mo ay nandoon na para makita mo. May driver's license din, may ID, and everything. Di mo ba inalala kahit minsan ang kapakanan ng bata? Tama si Uno. Naroon nga lahat ng kailangan niya. Ngunit ano ang hiya niyang magpakita rito sa kabila ng ginawa niya? Ang pagbebenta ng katawan niya ay isang napakalaking kahihiyan. Idagdag pa na tinangay niya pati ang gamit nito. Kaya paano? Tumingin siya rito at nahuli mismo ng 2 mata niya na nakatitig ito sa kanya. Isang buntong hininga bago ito nagsalita. We need to settle this in an instant. Anong sinasabi mong instant? Gusto kong sabihin mo kay Teo na ako ang ama niya, Aika. Gusto kong malaman ng bata bukas na bukas din. Ayokong isipin niya na pinabayaan ko siya. Dahil kung inayos mo lang sana bilang ina niya ang lahat, sana hindi tayo aabot sa ganito ngayon. Hindi mo ba naiintindihan? Ano ba ang kailangan kong ipaliwanag para malaman mo na hindi ko kailanman ibibigay sa iyo ang anak ko Uno?
Bayad ang lahat kaya pananagutan ko ang lahat ng ito at hindi ka kasali doon. Sa sobrang inis niya dahil sa mga sinabi nito, hindi na napigilan ni Aika na magtaas ng tinig. Saglit itong natahimik. Kung ganun ako ang magsasabi sa bata. Agad itong humakbang patungo sa hagdan. Hindi, wala kang sasabihin sa anak ko. Ngunit humarang siya sa dinaraanan nito. Anak ko rin siya, Aika. Kaya may karapatan ako bilang ama na sabihin sa bata ang totoo. Madiin itong usal. At ako ang ina ni Uno. Ako ang nagluwal. Nagpalakit naghirap para lamang mapalaki siya ng maayos. Then, let's settle this in court. Natamemi siya dahil sa sinabi nito at hindi agad nakasagot sa binata. Wag sa korte, Uno. Wag mo tong gawin. Para siyang nawala ng tapang at tila nagmamakaawang humawak sa braso nito. Kung ganun, susunod ka lahat sa gusto ko. Kung gusto mong walang korting madadamay, ayusin natin to na tayo lamang dalawa, Aika. Nito, tsaka siya hinawakan sa kamay at hinila paakyat ng hagdan. Uno, ano ba? Ano bang sinasabi mo? Simple lang, ikakasal ka sa akin. Biglang tumambol ang puso niya nang tumigil itong bigla at bumulong sa gilid ng kanyang tenga. Ramdam niya ang mga balahibong nagsitayuan sa kanyang batok. Seryoso ba ito? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Uno, isang lagok ng alak at pagod na ibinagsak ang likuran sa swivel chair. Sa ilang taon na mag-isa, hindi niya akalaing mababago iyon ng ganun lamang kabilis. Umuwi lang sana siya para sabihin sa mom niya na may event bukas. Not just a simple event dahil event iyon mismo ng mom and dad niya. A surprise party for his mother. Uuwi din ang dad niya bukas at walang kaalam-alam ang ina niya. Pinalitan ni Speed ang dad nila sa Singapore. Isang mahalagang business trip kasi ang dinaluhan ng ama niya nang magdadalawang linggo na ngayon at dahil anniversary ng mga magulang niya kaya talagang mahalaga yun. Every year ay hindi nakakaligtaan ng Sandoval siblings ang okasyong iyon but this time may malaking magbabago dahil isisingit ni Uno ang isang proposal. Kilala niya si Aika dahil sa naging kaibigan niya noon sa probinsyang napuntahan niya. Kasalanan niya naman kung bakit siya ipinatapon doon ng mom niya. Dahil binugbog niya noon si Speed at si Jack. Siyempre dahil napabarkada kaya siguro nawili at nakagawa ng kung ano-anong gawain kahit hindi na tama. Pero lipas na rin naman yun, hindi niya na inulit yun hanggang ngayon. Si Aika ay ang una niyang nakita sa bar ng gabing yun. Na-attract siya agad dahil sa ganda nito at kaseksihan. Hindi nga lang niya akalain na isa rin pala itong pariwara. Akala niya nga noon ay isang biro lang ang pag-alok nito sa sarili. Ngunit nang mangyari na, doon niya napagtantong hindi ito nagbibiro. Nang umagang wala na si Aika sa tabi niya, ay pilit niyang kinalimutan ng babae. Pinabalik siya sa Maynila ng daddy niya. Akala niya ay makakalimutan niya na ito ng tuluyan. Ngunit nagkamali si Uno. Dahil sa bawat paglipas ng mga araw ay mas lalo niyang namimiss ang dalaga. Matagal din ang tuluyan siyang makapag-isip na balikan ito sa probinsya. Ngunit ang sabi ng mga nakakakilala sa dalaga ay umalis daw si Aika matapos nitong lumaban sa ama. Inalam niya kung saan ito pwedeng pumunta, ngunit lagi siyang bigo hanggang sa nawalan na siya ng pag-asa. Every month, bumabalik siya sa Cagayan at nagbabaka sakaling baka bumalik na ito, ngunit walang bakas ni Aika. Hanggang sa pinilit niyang kalimutan ng babae, sumubok na makipagrelasyon. Si Trixie ang huling naging GF niya. Ngunit hindi rin naging maayos ang lahat dahil mismong mom niya ang nakahuli na may iba itong lalaki maliban sa kanya. Bilib talaga siya sa pag-iisip ng kanyang mami dahil hindi mo pa nasisimulang alamin ay alam na nito. Hindi mo pa naiisip pero tapos na rito. Ganun ang mami Alora niya. Maging ang DNA test result hindi niya inaasahan. Nagulat siya, hindi niya inaasahan iyon na magkikita sila ni Aika sa mismong mansyon ng kanyang mga magulang. Mukhang hindi rin tama ang naging unang pagbungad niya. Nagalit lang naman siya dahil kamuntik na siya nitong napukpok ng vase sa ulo. Kaya sinong hindi magagalit dun? Mas gumanda si Aika. Hindi niya yun pwedeng ipagkaila. Lalo na nang makita niyang hindi na ito sabog gaya ng dati. Hindi na amoy sigarilyo ang hininga. Hindi na alak ang amoy ng katawan, kundi purong kulon na. Mas naging sexy rin ito at pumuti. Napalunok siya ng sunod-sunod at inubos ang laman ng baso niyang hawak. Tsaka siya huminga ng malalim. Kailangan niya magtimpi. Kailangang mapasa kanya si Aika.
no matter what, at kahit ang takutin ito'y gagawin niya. I'm sorry, Iha. Hindi ko intensyon na gumulo ang sitwasyon. Gusto ko lang na masiguro ang lahat. Noong nakaraan ko pa alam, pero hindi ko sinabi. Natatakot kasi ako na baka umalis ka't hindi na bumalik. Hindi niyo sinabi na patawarin mo ko. Kailangan kong maging maingat sa lahat ng mga galaw at salita ko hanggang sa magkita kayo ng anak ko. Kahit may bahid ng lungkot ang mga mata nito, malumanay pa rin sa tuwing ito ay nagsasalita. Hindi rin naman niya ito masisisi, lalo na nang makita nito ang kwintas. Siguro iyon ang dahilan kaya nagawa nitong magpa-DNA test. Pahamak talaga ang kwintas na yun. Sana talaga ibinenta na lang niya para hindi na nagkaganito ang lahat. Here, isuot mo yan mamaya. Isang puting box na may kalakihan ang inabot ni Virgo kay Ma'am Alora at ibinigay naman ito iyon sa kanya. Ano po ito? Gown for the party. Ngumiti ito sa kanya. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa lahat. Pero Ma'am Alora, Mami Aika Alora, yun ang itatawag mo sa akin simula ngayon. Hinawakan siya nito sa braso. Please be ready. Darating ang makeup artist mo in a moment. So be ready, okay? Tatalikod na sana ito nang muli siyang magtanong. Paano po si Uno, Ma'am? Tumaas ang isang kilay nito. Sorry po, Mami. Alam kong napipilitan lang siya dahil sa anak ko. Nayo ko siya. Hinahihiya siyang magsalita tungkol sa bagay na iyon. Kung mas may nakakakilala kay Uno, ako yon, Iha. So trust me, hindi siya magsasalita ng ganun kung hindi siya sigurado. At huwag kang kabahan. Wedding anniversary ang pupuntahan natin, not a wedding. At kung ikakasal man kayo, hindi ako papayag ng simple lang dahil panganay ng Sandoval si Uno at unang apo si Teo. Ngumiti ito bago siya tuluyang talikuran sa tapat ng nakabukas na pintuan ng kanyang silid. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga bisita sa isang mamahaling hotel sa Makati, Manila. A 5-star hotel kung saan gaganapin ang party. Maging ang mga malalaking pangalan sa negosyo ay naimbitahan din. Kanya-kanyang rampa sa red carpet mula sa entrance papasok ng labi ng hotel, lahat ng mga bisita. Animoy nagpapatalbugan sa mga kasuotan. May naniningkad na kulay gold at silver ang kalimitan sa suot na gown or suit ng partner nilang lalaki. Taon-taon, ginaganap ang ganito kaing grandeng selebrasyon. Bukod kasi sa anniversary ng mag-asawang Sandoval, ay kasabay din iyon ang anibersaryo kung ilang taon nang naitatag ang Sandoval Enterprise na lumago hanggang sa ibayong dagat. Salamat sa ama ng Sandoval siblings dahil sa sipag at tiyaga, umabot na sa ibang bansa ang kanilang negosyo. Mula sa entrada ay may mga tauhang bumabati hanggat sa bawat pag-upo ng mga bisita ay may tagahila ng upuan. Animoy Reyna at Hari dahil walang ibang ginagawa ang mga bisita kundi ang uminom, tumawa, magkamustahan at magpagandahan ng mga kasuotan. Kanya-kanyang bandera ng mga nagkikintabang mga alahas upang ipakitang sila'y mayaman. Ma'am, nakita mo ba si Kuya? Mula sa mga nagkukumpulang mga guest ay lumapit si Speed sa ina nito. I don't know, nasan ba siya? Kanina pa dapat nagsimula ang okasyon, anak. Alam mo wala ang daddy ninyo. Dapat siya ang unang narito. At saka nasaan si Jack? I don't know. Sagot ng lalaki tsaka ito nag-iwas ng tingin. Nasa ibang bansa si Jack para pansamantalang palitan ang kanilang daddy Rio para makarating ito sa party ngayong gabi dahil ang ama nila ang pinaka-importante sa lahat. Find them at si Aika tawagan mo. Hindi pa siya bumababa, anak. Wika ng mami niya. Dapat ay kuya niya ang narito pero mukhang siya na naman ang papasan sa lahat ng to. Hey young man, you look like your father. Wika niya kay Teo. Nagtataka nga siya kung bakit hindi alam ng ina niya kung nasaan si Aika. Gayong hawak naman ito ang anak ng dalaga. Tumingin ito sa may hawak rito. Lola, sino po ang father ko? Sabi ni Tito Speed, kamukha ako ng father ko eh. Pilit ngumiti ang lola ng bata at nagpaalam sandali sa mga kausap nito dala si Teo. Hindi pa alam ni Teo na, ang bibig mo talagang yan, Speed. Sige na, ako nang bahala sa bata. Hanapin mo na nga yung kuya mo't si Aika para makapagsimula na. Napakamot ng batok si Speed. Marami rin siyang problema.
Kapag ganito talagang lalayasan niyang okasyong ito, lalo na tinakasan na naman siya ni Camille. Walang katapusang habulan. Kapag siya napagod, ewan lang talaga niya. Mahal niya ang dalaga, pero kung sa tuwing magtatampo ito't pagtataguan siya, nakakasawa at oras na nagsawa siya, talagang hindi niya na ito hahanapin. Yeah, ako nga. Nasa na siya? Did you find her? No boss, mukhang nilayasan ho kayo ng tuluyan ng GF nyo. Buisit. Isang malutong na mura niya at maging ibang nakarinig nun ay napahalukip-kip na lamang. Ibinaba niya ang cellphone at agad hinanap ang kuya niya, pati na si Aika. Ang tatanda na pero kailangan pang hanapin. Ayaw sana niyang tumuloy pababa ng labi, ngunit ang anak niya naroon kay Ma'am Alora. Habang inaayusan siya sa kusina, ay iyon din ang naging pagkakataon ng babae para kunin si Teo. Sa talino nito wala talaga siyang ibang masabi. Napakaganda niya sa suot ngayon. A red long gown na umabot hanggang talampakan na ang kaliwang gilid nito ay may hiwa hanggang hita. Backless iyon na umabot hanggang bewang niya ang walang takip at ang harapan na talagang lumilitaw ang kanyang cleavage. Mabuti na lang din at marunong siyang maglakad gamit ang sapatos na may takong. Kakulay yun ang kasuotan niya, terno eka nga. Ang kwintas na nakapaloob sa kahon kanina ay kanyang isinuot din, kasama ng hikaw doon at bracelet na magkaterno. Sumakay siya ng elevator pababa ng lobby. Sa isang hotel room kasi siya inayusan kanina, kaya siya narito. Talagang sinadya nga yata upang maiwan si Teo sa mansyon. Inilugay lamang ang paalon-alon niyang buhok. Ang simpleng Korean makeup style na bumagay sa maliit niyang muka. Slight lang ang kanyang makeup. Fresh looks na siya mismo ang may gusto. Paglabas niya ng elevator, tumambad ang Grand Hall. Mula sa kinatatayuan niya, kailangan pa niyang bumaba ng mahabang hagdanan na paikot ang style upang makababa sa lobby. Hahakbang na sana siya nang mula sa gilid niya, may pumulupot sa kanyang bewang. Sa bango ng aftershave at male cologne nito, parang kilala niya kung sino. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang iba kundi si Uno. Magkaterno sila ng kulay na suot kaya siya'y nagulat. Stop looking me like that. Baka hindi ko na maituloy yung announcement at piliin na lang na ibalik ko sa kwarto kung saan ka nang galing. Para siyang naistatwa sa kinatatayuan nang bulungan siya ni Uno. Sa lakas ng kabog ng puso niya, dalangin ni Aika na sana hindi iyon marinig ng lalaki. You look stunning. Pero hindi ko gusto ang tabas ng tela sa likod mo. Nakakapang-akit. Ano bang pakiramdam na yun? Parang may paru-parong nagliliparan sa tiyan niya. Lalo na nang kindatan siya nito. God, ano ba ang pinasok niyang ito? Sa gwapo ng katabi niya, parang unti-unti siyang nahihirapang gumalaw ng maayos. Tumunog ang malamyos na musika. Habang pababa sila ng hagdan, natigil ang mga tao sa mga pag-uusap at tumingin sa ibabaw ng kanilang nilalakaran. Me and my husband proudly present to you our son, Uno Sandoval with his fiancée, Miss Aika Ledesma. Bigla siyang tumigil sa paghakbang nang mula sa stage, marinig niya ang announcement na iyon mula sa mami ni Uno. Nakangiti ito habang hawak ang anak niya at ang kanang kamay niya may hawak na microphone. Sa kabila ni Teo ay nakahawak din sa bata ang isang may edad na lalaki. Iyon na kaya ang daddy ng triplets? Kamukha kasi iyon ng tatlo. Sa lakas ng palakpakan ay tila nahiya siyang bumaba ng hagdan. Ngunit nang hawakan ni Uno ang palad niya, mas kinabahan siya lalo nang marahan itong pisilin ang kanyang palad. Let's go, sweetheart. Bulong nito kaya mas lumakas pa ang kabog ng kanyang puso. Yes, son. I am your papa. Nang masabi nito ang huling kataga, hindi na napigilan ni Uno ang sarili. Tumulo ng kusa ang luha nito matapos nitong yakapin ng anak. I'm sorry. Kung hindi lang sana ako tumigil sa paghahanap sa mama mo. Sana hindi aabot ng ilang taon bago ko na lamang may anak pala kami. Mahina lang iyon na may kasamang garalgal na tinig. Rinig niya at ramdam niya ang sensiridad sa bawat salita nito. Pati nga siya hindi rin mapigilang maluha ng tahimik. Pinatapos lang ang okasyon bago nag-usap-usap ang lahat. Yun nga lamang ay wala si Jack dahil nasa ibang bansa ito. Kaya hindi kumpleto ang triplets. Si Speed ay hindi rin nagsasalita o kahit umiimik man lang. Para itong may malalim na iniisip. Kaya boses ng mami nila ang umaalingaw-ngaw.
tsaka tinig ng ama ng mga ito. Hindi ko yata alam to, babe. Wika ng maedad na lalaki. Lumingkis si Mami Alora sa braso nito tsaka nito nginitian ng lalaki. No need, ayoko namang ma-stress ka pa sa abroad kaya sinarili ko na lamang ang mga ito. Ikaw talaga, tara na sa taas. Bulong nito, ngunit narinig pa rin niya dahil magkatabi lamang sila sa sala. You're so naughty, mamaya na. Napangiti siya dahil kahit 30 years ng kasalang mag-asawang ito ay halata pa ring in love ang dalawa sa bawat isa. May papa na po pala ako, mama. Napukaw siya sa pag-iistima sa dalawang katabi at bumalik sa anak niya. Tumango siya na may kasamang ngiti. Hindi na po pala ako maiinggit sa mga bata sa labas, mama, kasi kagaya nila may papa na din po ako. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya upang pawiin lahat ng takot sa kanyang puso. Siguro tama lang na nangyari ang lahat ng ito. Dahil kung hindi baka hanggang ngayon, pinagtataguan pa rin niya si Uno. Anak, iha, tawag ni Mami Alora. Gusto kong makasal kayo sa lalong madaling panahon dahil alam mo Uno na mainit ang mata sa'yo ng media dahil sa nangyari kay Trixie. Tumayo ito tsaka binuhat ni Uno ang anak nila. Not now, Mom. Seryoso nitong wika. Si Speed ay nagpaalam na ring aalis. Ni hindi nga yata ito naghapunan. Abala ito sa kakatingin sa cellphone. Sige, mag-iingat ka sa pagdadrive. Ni Rio na ama ng tatlo. Congratulations kuya, Ate Aika. Kahit halata ang kalungkutan sa muka, nagawa pa rin itong umiti at kamayan siya. Salamat Speed. Aniya, kaya hindi naman alam kung itutuloy ba ito o hindi. Mahal ka niyan, I'm sure of that. Paalam pa nito tsaka tumingin sa bahagi ni Uno. Sana nga tama si Speed. Matapos ng ilang mga paalala, umakyat na ang mag-asawa, kaya sila na lang ni Uno ang naiwan sa sala. Walang salitang lumalabas sa bibig niya. Nakatingin lang siya kay Teo, nakalong ni Uno't nakahilig ang ulo sa balikat. Tulog na siya, pakiakyat na lang para maayos ang pagtulog niya. Simpleng wika niya. Sumunod naman si Uno sa kanya. Nasa likod lang din siya ng lalaki at anak. Si Uno na ang naghubad ng sapatos, medyas at nagpalit ng damit sa bata. Naroon lang siya't nakatingin. Hindi ako magpapakasal, Uno. Matapang na panimula niya. Tinapos ng lalaki ang ginagawa, tsaka nito kinumutan ng anak nila. And why? Seryoso nitong usal. Nagpapakasal ang isang lalaki at babae kapag mahal nila ang isa't isa. Tayo ba, Uno? Nagmamahalan? Hindi, di ba? Dahil lang kay Teo kaya mo to ginagawa. Ngunit bago pa man natapos ni Aika ang sasabihin, mabilis na tinawid ni Uno ang pagitan nila tsaka sinunggaban siya ng halik sa labi. Pigil na pigil ang hininga niya. Animoy nakakita ng multo sa sobrang pagkagulat. Ngunit hindi siya nagpumiglas. Mapaghanap, nanggagalugad at nananabik na labi ang tumatangay sa kanyang diwa. Dahan-dahang itinulak siya ng lalaki patungo sa pader. Nang maramdaman ng lamig ng matigas na dingding, napapikit siya lalo. Uno, ano ba? Doon lang siya nakakuha ng lakas para magtanong. Hindi kita pakakasalan dahil lang sa bata. Pakakasalan kita dahil sa kasalanan mo, Aika. Itinulak niya ito, ngunit hindi man lang natinag si Uno. Nanlalaki ang mga matang tinitigan niya ito. Kasalanan mo kung bakit halos mabaliw ako kakahanap sa'yo. Hindi ka man lang bumalik sa inyo. Ilang buwan ako naghintay ngunit wala ka. Hindi alam ng ama mo kung saan ka pumunta. Doon na siya napabitaw sa pagkakahawak niya sa braso nito. Hinanap pala siya. Kaya ba nakapagpagawa ng bagong bahay at nakabili ng tricycle ang tatay niya dahil kay Uno? Kung ano ang iniisip mo ngayon, oo ako. At talagang hinanap kita. Nasaan ka ba nagpunta? Kila Lola sa Pulilo. Naisagot niya ng pilit. What the F? Bakit hindi ko ba sinunod ang sinabi ng nanay mo? Para siyang nakakita ng leon sa anyo ng lalaki. Ibig sabihin, hinanap. Tumango ito at pinakatitigan siya ng mabuti. Kaya wag mong sasabihing hindi kita mahal. Dahil nang idantay ko sa'yo ang mga mata ko ng gabi sa bar, ay gusto na kitang maangkin. Nagkataon lang na inunahan mo ko. Anito bago siya muling sinunggaban ng halik. Hindi niya alam. Pero gustong-gusto niya ang pakiramdam na ito. Ang labi nitong nakahinang sa labi niya ay parang ayaw niya nang matapos. Naging mas mapusok,
maalab at nakakapanabik. Ngunit nang gumalaw si Theo, bigla niya itong naitulak. Let's go. Hinila nitong bigla ang kamay niya. Saan? Bulong niya at nilingon siya nito. Sa langit na ikaw lang at ako. Para siyang nanuno sa punso. Ang pangit naman ng banat nito. Napangiti na lang siya at sumabay sa agos ng lalaki. Mukhang sigurado na siya. Fine, ganun lang siya kadaling kumbinsihin. Bakit ba? Mag-iinarte pa ba siya kung ubod ng gwapo ang taong ito? Next month na ang kasal at ang Mami Alora niyang nag-asikaso ng lahat. Galak na galak ito nang malamang pumayag na siyang magpakasal. At ang tungkol kay Trixie, hindi niya alam kung anong nangyari. Basta sinabi lang sa kanya na sinisiguro nito na hinding-hindi na ito manggugulo pa. Sorry pala sa ginawa ko. Nasa kama pa sila ng umagang yun at parehong walang mga saplot. Hindi, ayoko ng sorry. Gusto ko isa pang round. Uno, masakit na yung... Natawa ito tsaka ito tumigil sa pagsisid sa kanyang labi. Fine, mamaya na lang. Anito, tsaka siya hinalikan sa labi. I love you, my soon-to-be wife. Pag-iisipan ko pa, sagot niya kay Uno, dahilan para daganan siya nito sa ibabaw. Fine, oo na, mahal din kita. Hiyaw niya sa sobrang kasiyahan.